Hello mga Inday and mga uncle who watching me right now. Kumusta kayong lahat? Thank you so much for stay tuned in my vlog. Anyway, as you can see, nagluluto tayo ngayon ng adobo. Ayan. Actually, gagawin ko sana talagang sinigang yung pork kaso wala naman tayong kasangkap-sangkap mga Inday. Kaya wala tayong choice kundi adobuhin na lang. Ayan, kasi yun lang talaga yung meron tayong sangkap dyan. And anyway, hindi lang pala adobo ang lulutuin ko dito mga Inday. And also, I cook adobong pusit. Yun kasi ang kinakain ni Uncle ninyo, yung adobong pusit. Pero ano kasi mga Inday, sa pork kasi, hindi siya masyadong kumakain ng pork. Kaya, pagluto natin siya ng adobong pusit. And nakikita nyo ba yun mga Inday, yung kamatis na hinog? So yung kamatis na yan mga Inday, yan yung kinuha natin doon sa last vlog natin, doon sa farm na pinuntahan namin, kung saan kami mag-construction ni William. Ayan, naghinog na yung kamatis. Actually ano yan, marami yan, kaso yung tatlo niya or apat ata, kinain ko na. Yung hinahalo ko doon sa natin, salty eggs. Ayan, masarap kasi ang salty eggs with kamatis. So, hayan mga Inday, habang nagpirito tayo ng karne sa sarili niyang mantika, maghiwa na tayo ng mga kasangkapan natin like bawang and sibuyas. So, gusto ko sana balagyan ng luya, kaso wala tayong luya mga Inday. So, wala tayong choice, yun na lang. Kasi sa Mindanao mga Inday, mostly kasi sa mga nag-aadobo doon, hindi ko nila lahat pero mostly lang sa mga nakikita ko kasi, pag nag-aadobo sila, nilalagyan talaga nila ng luya. Ayan. Pero napadpad na ako sa Pampanga, hindi na sila naglalagay ng luya, pero ang dami kong natutunan sa mga Inday, Pampanga. Like kung paano sila magluluto doon, kasi nga I think ang Pampanga is the best culinary province, something like that mga Inday, place. Yun ba yun? And then may natutunan pa nga din ako nga doon mga Inday, yung nag-adobo sila ng manok, pero siya, white siya na adobo. So ang pangalan ata doon na adobo na is arobo. Ayan, masarap din siya mga Inday. So minsan magluto tayo ng ganun, ng kind of adobo. Ayan. So as you can see mga Inday, kumuha tayo ng pot kasi andyan natin lutuin yung ating adobo. So gusto ko sana ba sa na lang, sa kawali na lang natin lutuin, kaso hindi siya pwede mga Inday kahit tumatalsik-talsik talaga yung sarsa niya. So yung sarsa niya pag tumatalsik, pumupunta talaga siya sa floor or sa sahig. Dumadaan-daan yung mga bata dyan. Baka mamaya ma-slide yung mga bata, makadisgrasya pa tayo. So nilagay ko na lang sa pot, ayan, kaya para matakpan ng maayos, para hindi tumatalsik-talsik talaga yung sarsa niya. So, ayan. At saka, 1 hour and 20 minutes, something like that naman pagluto natin ng ating adobo mga Inday. Kasi gusto ko talagang sobrang lambot. Ayan. Gusto ko talaga yung yung balat niya at saka yung laman niya, malambot na malambot talaga. So, ganyan ang way ko paano ako magluto ng adobo mga Inday. So, like what I said, depende sa inyo kung anong klase ang pagluluto nyong adobo. Depende sa panlasa nyo. Ayan, so ganito yung way ko, ay ganito yung panlasa ko. So, I can do it whatever I want. So, yun lang mga Inday. And then, as you can see, nagisa na tayo and binigos-mekos ko na dyan sa pot natin yung ating pork. And then, of course, maglagay na tayo first ng pepper or yung bilog na paminta. Ayan. So, ganun ako mag-adobo mga Inday. Inuuna ko yung paminta kaya para talaga yung aroma niya or yung amoy niya talagang ma-mix na talaga doon sa baboy or sa pork natin. And then after that, maglagay tayo ng tuyo and then maglagay din tayo ng suka. So anyway, may share lang ako mga Inday. Sabi lang nila kasi di man ako expert magluto. So yung mga niluluto ko nito mga Inday, based lang ito sa mga nakikita or nakikita ko sa social media and nakikita ko sa mga kapatid ko and sa mga taong nagluluto in front of me. So yun lang mga base lang yun sa akin. Gaya-gaya lang kumbaga. Sabi daw nila, yung suka daw, nakakatulong daw yun para yung
pagkain mo, hindi ka agad siya nasisira. Sabi nilang ganun. So, yun lang. Shinare ko lang mga inday. Baka alam nyo din naman. And then, of course, nilagay na natin, transfer natin ulit yung ano natin, apat mga inday kasi diyan ko na palalambutan ng like hour and basta like, hanggang sa lalambot siya mga inday kasi kung chine-check. So habang pinapalambutan natin mga inday, lagyan natin ng coke. Ayan. So hindi na ako naglalagay dito ng asukal mga inday. So bali yung pampatamis ko na lang diyan is yung coke. And then nilagay tayo ng powder na paminta. And then nilagay ako ng garlic na powder. So baka tinatanong yung mga inday yung garlic powder ko na yun mga inday. Walang sangkap-sangkap na yan ng mga kung ano-ano ha. As in powder lang talaga siya na yung bawang na dinurog lang siya. Ayan. And of course, naglagay tayo ng dahon laurel. Kasi yun naman talaga yung mga sangkap-sangkap ng ng adobo. So kung tinatanong yung mga inday, mahilig talaga ako sa bawang. Ayan. Sinasabi ko na yun sa mga past vlog ko na mahilig talaga ako sa bawang. Ayan. Kaya mabawang tayo. And then of course, naglagay tayo ng oyster sauce, mga inday, pang palasa din. And then after that, ang last na dyan ilagay ko is yung sili. So, ayan, patakpan natin and then pakuluan na natin hanggang sa lumambot siya mga zay. And then habang nagpapalambot ako mga inzay, naghiwa ulit ako ng sibuyas. Ayan, and then mag-start na tayo mag-isa sa dinner ni Uncle ninyo ang adobong pusit. So, before pala ako dito mga inday mag-adobo, nanood muna ako ng YouTube. YouTube. So, tinanong ko, ano ba talaga sangkap ng sangkap ng pusit? Bakit sa akin maalat before? So, yun mga I find out. Kung meron sanang tayo ba, luya, lagyan pala talaga ng luya yung pusit. Kaso wala tayong luya. So, wala tayong choice kundi bawang and sibuyas na lang. And then kamatis pala mga inday ang nilalagay sa pusit. So, hayun. And then, natsambahan yung luto natin mga inday. Ang sarap at saka ang daming nakain ni Uncle ninyo. So, ipapakita ko yung kaganapan habang pinapakain ko sa Uncle ninyo mga inday sa last vlog natin. So, just stay tuned. Just keep watching mga inday para malaman nyo ang buong kaganapan namin ni Uncle ninyo for today's video. Charot lang. Hayan mga inday, kung nakikita nyo yan, yung inano ko ng tong is sili yan mga inday. So, naglagay tayo ng tatlong sili mga inday kaya para naman may pagka very spicy yung ating adobo. And then as you can see mga inday, nilagay na natin yung ating pusit. So nabili ko pala yung pusit na to doon sa Safeway. Ayan. At saka malinis na siya mga inday. Hindi mo na kailangan siyang linisin. And then nilagay ko na siya ng mga pampalasa. Ayan. So binilis-bilisan ko na to mga inday kaya mag alas 8 na ng gabi and then medyo nagugutom na si Uncle ninyo. Ayan. Ang pusit kasi is mabilis lang yung kaluluwan niyan. Few minutes na napakulo, then luto na siya, and then malambot na siya. Ayan. So, yun lang mga inday, ma-share ko lang. And anyway, so, hello mga inday, may i-share lang ako sa inyo. So, natulog ako kagabi. And then, ginising ako ng Uncle ninyo, love, watch this. Sabi ko, ano ba yan? And then, may isang vlogger, foreigner siya mga inday. Pinakita niya ang Dali City na store. And lahat doon mga inday is Filipino pagkain talagang. Mas antok ako mga inday, yung mata ko talagang agad akong nalimukawan ba ako, yung parang nagising di ako bigla, tapos tinignan ko, alam nyo mga inday, ang daming pagkain na Filipino food doon. Tapos nakita ko pa doon sa karne na mga section mga inday, fresh lahat. Nakita ko yung yung pang adobo na karne, oh my God, super fresh pa talaga siya mga inday. And then nakita ko yung pata. And I said, oh my God, sabi ko ganyan, ang sarap ng pata mga inday. You know what mga inday, ang favorite ko talaga is yung kare-kare talaga. Kaya targetin natin yung pata na yun. Hindi ako marunong magluto ng kare-kare. Pero syempre, may mga tutorial naman sa YouTube. So, kailangan natin manood doon mga inday kay para makapag, tayo kare-kare. Yung mga inday, favorite ko talaga yung kare-kare, to be honest lang. Kaldereta, alam ko rin magluto. Tapos mga inday, umikot-ikot talaga yung foreigner na yun, yung vlogger na yun. Napunta siya doon mga inday sa mga gulayan. Nakita ko yung mga sitaw, yung mga gulay. Fresh lahat! Sabi ko yun, oh my God, love. Sabi ko sa kanya, kailangan mo akong dalhin doon. Pero sabi ng Uncle ninyo, yes, dalhin kita doon. But, sabi niya ganyan, kailangan muna bumili tayo ng freezer. Kahit maliit ang freezer mga inday. Kaya in case nabibili ako ng mga ganun-ganon, so ilagay natin sa freezer. Ayan. Kasi meron kaming ref mga inday. Malit lang naman yung ref, so hindi kasya.
And then sabi ko, Uncle Ninyo, talagang dalhin mo talaga ako doon, dalhin mo talaga ako doon. Kasi inulit-ulit ko talaga mga inday. Tapos sabi niya, sige, dalhin kita doon, hayan. Pero kailangan mo pa ng freezer kasi nga, mga inday, maliit lang yung bahay namin. And then, marami pang pagkain ng mga bata. Imagine mga inday, 6 kami. Tapos lahat kami nag-grocery. So, hindi kasya. Ayan. Ang iba nga nilalagay ko na sa sa ref dito sa kwarto, and then nilagay ko doon sa mga cabinet yung mga iba kong yung iba kong mga pagkain. So ayun lang mga inday, we let you know kung kailan kami pupunta sa Daly City. And then nalaman ko din, sinabi pala din sa akin ni William na ang Daly City daw is marami daw Filipino people doon. So hello mga inday, sana makapagpasyal ako dyan and sana mag-meet tayo dyan. Oh my God, I'm so excited na talaga makita ang mga kababayans ko dyan. And then, ayun lang mga inday, ma-share ko lang. And after that, yun mga inday, ang dami kong dinaldal. So as you can see, tinik ko yung adobo natin kung malambot na siya. Yes, malambot na siya mga inday. Pwede na siyang kainin. But gusto ko talagang malambot pa talaga mga inday. Ayan. And then nakita nyo ba yon yung mga chichi ko, yung mga kasangkapan ko, nilabas ko lahat kasi nga niladies natin yung cabinet mga inday kay ang daming mga nakabalandra or natapon na mga powder and mga ng mga sibuyas, balat, at saka mga paminta. So, nilinis ko, pinunasan ko, and then rearrange ko, hayan. So, wag tayong vorara mga inday. And anyway, wala pa naman ako nakita dito sa Amerika ng mga cockroaches sa mga kabinet mga inday. Pero doon sa amin, sa bahay ko, may mga cockroaches mga inday. So, hindi mo iwasan yun. Ayan, kaya lang kami, yung squatter area of responsibility, yung bahay namin, charot lang. Kaya, of course, di maiwasan talaga na may mga daga, mga cockroaches. So, ayan, tinikman ko na yung ulam ni Uncle Ninyo. Tinikman ko kung malambot na din siya mga zay. And ang sarap talaga. To be honest mga inday, masarap talaga. Ayan, hindi siya maalat. Tama lang yung lasa niya. So, ngayon, after that mga inday, of course, hindi tayo pwede kakain ng ulam lang na walang rice because we're Filipino. Of course, rice is life. Ayan, nagluto na ako mga inday. 3 takal ang niluto ko kasi ang kulin 1 takal, akin 2 takal. And may share ako sa inyo mga inday. So, pag bubilis ang kulin nyo ng yung 5 kilos at 5 kilos yun or 10 kilos. Something, 5 kilos ata. Tapos sabi ko, wala na akong rice. Sabi niya, what? Wala ka ng rice? Ang bilis pa nung kumain. Sinabi ko, nagreklamo ka? Sabi ko ganyan sa kanya, bakit? Amerikano ba ako na hindi ko makain ng rice? Sabi ko ganyan sa kanya. Wala siya choice mga inday, bibili talaga siya ng rice. Ayan. Tapos natatawa lang siya ng mga inday, bakit ang lakas ko daw kumain ng rice? Ganyan, over ka ha? Ayan. So of course mga inday, joke lang naman talaga ni Uncle yun. Walang kialam yan mga inday kung anong mga kinakain ko or anong mga bibilhin ko. Ayan. Basta may pera. Si Uncle Ninyo, spoiled talaga ako mga inday. Kaya nga sobrang swerte ko kahit hindi man kami mayaman, yung mahirap lang kami. Hindi naman sa mahirap mga inday, yung normal lang naman yung buhay namin dito, pero spoiled ako yan mga inday. Kaya nga I'm very thankful, I'm very lucky to have Uncle. So of course mga inday, yun lang, ma-share ko lang, dami ko naman daldal. And then after 1,000 years ng ating pagluluto, charot, of course mga inday, kailangan natin lilinisan ang kusina. So ito na yung best part na gustong gusto ko mga inday, is ang maglilinis. So kung tinatanong nyo mga inday, hindi pala kayo nagtatanong, sinasabihin ko na lang sa inyo mga zay, na favorite ko talaga is maglinis talaga ng bahay mga inday. Ako ang klaseng tao na gusto ko nag-arrange ng bahay, bumili ng mga gamit, especially sa kusina. So may share lang ako sa inyo mga inday, nung bata pa kasi ako, like sa pumatak ako ng grade 3 na noon. I think grade 3 sa mga ano na ata ako noon mga inday. Like 10 years old. So, alam ko na sa gawaing bahay maglinis, magluto. Kaya kasi tinitrain kami ni mama sa Mindanao. Kaya alam ko lahat ang gawain. So, hanggang sa lumaki ako mga inday, nadala ko na yung attitude na yun. Yung alam ko na lahat-lahat sa mga gawaing bahay. And hindi lang sa gawaing bahay mga inday, even sa farm. Ayan. So, pag tatanim ng mga mais, ayan, mag-araro and everything mga inday. So bata pa lang kami, alam namin ang mga gawain. So yun lang mga inday, ma-share ko lang.
And then after that mga inday, paghahain na natin si Uncle Ninyo kasi nga masama yung pakiramdam dyan. Ayan, so kailangan natin pakainin. So una muna siyang kumain mga inday, and then mamaya na tayo sa ating pork adobo. So itong pinapakain ko sa kanya is ito yung niluto nating pusit na pusit na adobo. And nagtatanong yan mga inday na, nag-video ka no? Sabi ko, hindi. Lagay ko lang yung yung cellphone doon. Ayan, pero hindi niya alam mga inday, ninanakawan natin kasi nga ayaw niya, nagpapa-video na kalbo siya, ganyan. Kinakaya niya. Tingnan niyo naman yung tsura niya mga inday. Ang gwapo ni Uncle Ninyo, 'di ba? Pag ganyan yung look niya. Kaso ayaw niya tanggal, gusto niyang nakasombrero. Pero of course ako mga inday kasi nga nakikita ko sa itsura niya sobrang gwapo ni Uncle Ninyo. Kaya ninakawan natin. So hindi na natin sabihin na nagnakaw tayo ng video sa kanya kaya baka magalit yung papabura. So yun lang mga inday, ma-share ko lang, and thank you so much. And anyway mga inday, panoorin nyo ang last video kasi nga may revelation ako sa ating last video. So ayun lang, thank you so much. So yun ang adobo natin mga inday, di ba ang sarap? Tapos ito yung kanin natin. So next time mga inday, pag mag-adobo ko, lagyan ko ng konting luya, na very light na luya. Ayan, kasi yung kanin natin parang may kalumaan na. So lagyan natin ng luya ng konti. So hello mga inday. Andito tayo ngayon sa labas. Relax tayo dito kasi nga mainit sa loob ng bahay. So anyway, nag-order na ako ng yung malit na affordable na electric fan mga inday kasi nga tanghali mainit talaga pero pag gabi malamig siya. So anyway, dito tayo ngayon sa labas, nag-relax tayo, and then kumain ako ng nung nagbigay sa atin ng Quaker Oats. Ayan. Ang sarap mga inday yung flavor ng flavor na kasi flavor na yung 23 ba yung nakalagay doon. Yung para siyang maples. Masarap yung maples mga inday. Cinnamon kasi hindi ako makain. And then of course, nagprutas tayo mga inday. Ayan. So anyway, may share lang ako sa inyo mga inday. So July 31 noon, parang kasi nga mga inday, starting nung interview ako, dami ko nang iniisip-isip. Tapos may isang tao pa mga inday na yung parang inano ko ba na ganito yung ganito yung interview ko, ganito everything. Tapos instead na tulungan ako mga inday, parang napapressure ako lalo sa mga kino-comment niya or mga sinasabi niya sa akin. So, yung parang, so iniisip ko talaga yung sabi ko, what if nga deny ako nila? What if nga inano ako nila yung di ako na-approvehin? Ayan. So, yung mga July 31, talagang tumayo ako mga hindi, 1 o'clock yung tumayo ako talaga. Then, naghilam o brush. Ayan, late na ako noon. Kasi late ako natutulog eh. Then, nasa harap ako ng salamin ba mga inday kasi nga nag-skincare ako, tapos nagtaimtim talaga ako, nagdasal, Lord, sige na ibigay mo naman sa akin, sabi kong ganyan kasi nga matagal na matagal na ako dito sa Amerika, almost 2 years na ako dito sa Amerika, hindi ako makagalaw-galaw kasi wala akong mga ID, wala akong ganito, wala akong ganyan, panay ako naghihintay sa isang bagay lang, tapos ang tagal-tagal pa, sabi ko ganyan, bakit kaya ang tagal, Lord, sabi ko ganyan, as in taimtim talaga mga inday, totoo to, honest to God pa. So 1 o'clock yun mga inday ng gabi, tapos ang kuling yun nag-snore na nun. Tapos sabi kong ganyan na, as in nagbaka-out, Lord, bigay mo naman sa akin please, sabi kong ganyan, taimtim. Tapos mga inday, higa-higa na ako nun, tapos nakatulog ako. Pag kinabukasan mga inday, August 1, may nag-ano sa akin, may notification na from email. Tapos din mga inday nakalagay na kailangan ko daw buksan yung USCIS ko. Alam niyo mga inday, sobrang hinig ko kasi ba, hindi ko alam kung deny ba o approve ba. So nanginig talaga ako mga inday. So
agad ako pumunta sa laptop. Talagang inupan ko agad sa laptop. Pag-click ko sa case history mga Inday, approved to yung mga sobrang kinig ako mga Inday, as in yung talagang yung fast beating ba ako mga Inday sa nervous na. Kasi mixed emotion ako nag-nervous ako baka ma-deny, or nag-nervous ako, excited kung approve ba, ganun yung mga na mixed emotion ako mga Inday. Pero mostly talaga ang emotion ko talaga is yung parang feeling deny, ganun talaga yung sa isip ko na kaagad. Sana wag naman. Ayan, kasi nga, di ba may mga medyo mali tayo sa interview ko, pero tama naman pala. And then after nun mga Inday, as in tulog sa angkol ninyo, talagang ginanong ko siya ngayon, love. Kung ganyan kasi nakahiga sa angkol ninyo sa ano ko pala, sa hips ko ba, nakahiga. So love, approve. Tapos ang saya niya mga Inday. Tapos lumabas ako sa bahay, and then kinausap ko yung, pumunta ako sa anak ni Uncle Linyo ba, and then niyakap ko siya, sabi ko, kasi I'm approved. Sobrang saya niya mga Inday, nagyakapan kami dalawa, then kinongratulate ako lahat ng sa bahay, yung asawa ni Cassie at saka si Cassie. So kinongratulate ako, then sabi niya, I'm happy for you. And then tawag nito, magpa small party tayo sa sa ating green card mo, yun. Tas afternoon mga Inday, pag may green card na pala ako, ang targetin natin mga Inday is, kung hindi man ako mabigyan ng SSN, kasi nga ang alam ko kasi mga Inday, nag-apply ako ng green card with SSN na yun. Pero sabi doon sa nag-interview sa amin na hindi ata kasali daw yung SSN doon sa in-applyan ko. So ang gawin ko niya mga Inday, so kuha tayo ng SSN and California card. Ayan, kasi nga mag-open na rin ako ng bank account ko mga Inday. Ayan, gusto ko kasi i-transfer yung YouTube channel ko sa akin, kaya para ako na nagbabayad ng tax. Hindi na si Uncle Linyo. Ayan, kasi kay Uncle Linyo talaga mga Inday. So, bugbog sarado na si William dahil sa dami niyang binabayaran, ganyan. Kasi nga sa YouTube channel ngayon, nagbabayad ka talaga ng tax. Ayan. So, i-transfer ko na yun sa akin. And then, ang nasa isip ko talaga mga Inday is, tayo, gusto ko pag-aralan yung SSN, CNA ba? Yung CNA. Gusto ko pag-aralan mga Inday. Ayan, kasi ang gusto ko talaga is caregiver talaga mga Inday. Ayan, kasi nga, parang feeling ko, ang caregiver, hindi naman siya madali, pero feeling ko, mas okay siya na trabaho, ayan. Then, if hindi man tayo maano sa caregiver, sa cleaners tayo, yung parang mag-cleaners ng mga hotel, ganyan. Mag-aayos ng mga beds, maglinis, ganyan, everything mga Inday. Kasi may nakilala ako doon, taga, I think sa ibang states, trans din siya katulad ko. Ang trabaho niya mga Inday is cleaners din. So, I think ang ang per hour niya is 17, 15, something like that. Per hour na, okay na din yun na sweldo, at saka malaki na sweldo na yun mga Inday. And then, may nakikita ko mga Inday, binibigyan siya ng tag $20 na tip, $15 na tip, $10, ganyan. So, di ba nakaka-enjoy. And then, kaya nga mga Inday, pag makaano na tayo, ang next natin target is mag-focus, ako talaga, pag-aralan ko talaga lahat, kaya para makapag-trabaho na tayo. Ayun. And then, anyway, thank you so much pala sa mga Inday Angels dyan. Anghel talaga kayo mga Inday, kasi nga kayo yung nagbibigay sa akin ba ng lakas, and then always positive lang, di ba? Sa Uncle Linyo mga Inday, always talaga in-advise na ako niya na positive lang, love, everything is okay, everything is magkaka green card ka din, mag-antay ka lang. Ako mga Inday, minsan ako wala akong patient, lalo pag tumatagal na pressure na talaga ako. Ayan. And then ayun, sabihin nyo ko na, hindi, magantay ka lang, at saka ma-approve ka din. No? Ang dami yung nagme-message sa akin. So, ang dami kong pasalamat sa inyo mga Inday na andyan kayo palagi nag-advise sa akin. And to all mga Indays na nag-message sa akin, thank you so much mga Inday, kasi nga, pinapagaan nyo yung loob ko. So, yun lang mga Inday, ma-share ko lang. And ngayon, pero mga Inday, pa lang mail pa lang yung sinend sa akin, mail pa lang yung na-receive ko, pero yung card talaga hindi pa dumating. So inaantay ko pa lang yung card natin. And then after nun, mag-start na tayo, mag-apply na ako ng SSN nun mga Inday. Ayan. And then natin, green and ito yung California card, mga Inday, kukuha tayo doon. So ayun lang mga Inday, ma-share ko lang, and thank you so much. Bando na ko, yung tinanim ko doon, ngayon tumubo na siya mga Inday,
mamaya mag-dinner tayo ng ng salted egg. So, ihalo natin ito. Mag-order pa ako ng sardinas mga inday.